Paano kung sa araw na nag-aalay tayo ng kandila para sa mga yumao, ay araw din ng pagpili ng mga bagong leader ng barangay? November 2, 2026. Isang petsang tahimik sa sementeryo, pero maaring maingay sa presinto. Tutuloy ba talaga ang barangay at sangguniang kabataan elections sa araw ng mga kaluluwa? O may posibilidad pa bang magbago ang lahat? Sa videong ito, lilinawin natin ang batas, susuriin ang realidad at haharapin ang tanong na ayaw pag-usapan ng marami. Boboto ka ba o unahin mo ang undas? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa darating na November 2, 2026, isang mahalagang halalan ang isasagawa sa buong Pilipinas. Ang Barangay at Sangguniang Bataan Elections o BSKE 2026. Ngunit may isang kakaibang tanong na lumulutang ngayon. Paano kung ang araw ng eleksyon ay kasabay ng araw ng mga kaluluwa? Mataas ba o mababa ang turnout? At ano ang mga posibleng mangyari sa araw ng botohan? Ito ang ating lilinawin ngayon. Ang BSKE 2026 ay opisyal na itinakda sa November 2, 2026, ang unang Lunes ng Nobyembre, alinsunod sa Republic Act No. 122-32. Sa ilalim ng batas na ito, ipinagpaliban ng BSKE na dapat sanay noong Disyembre 2025. Inilipat ito sa Nobyembre 2026 at pinalawig ang termino ng mga barangay at SK officials sa 4 na taon. Ibig sabihin, legal, penal at may bisa ang petsang ito, maliban na lamang kung may bagong batas o desisyon ng Korte Suprema na sa ngayon ay wala. Ang November 2 ay kilala sa Pilipinas bilang Araw ng Mga Kaluluwa. Bagamat hindi ito regular na holiday sa kultura ng Pilipino, maraming pamilya ang bumibisita sa sementeryo, may mga nagbibiyahe pa uwi ng probinsya, may ilan ding nagpapatuloy ng undas activities hanggang ika-2 ng Nobyembre. Kaya natural lang itanong, makakaapekto ba ito sa dami ng boboto? Scenario 1, mababang turnout. Posibleng bumaba ang voter turnout. Kung maraming botante ang nasa sementeryo buong araw, may mga nasa biyahe pauwi o pabalik ng probinsya, may mga hindi prioridad ang barangay election kumpara sa undas traditions. Ito ang pangamba ng ilang election observers. Scenario 2, mas mataas na turnout, ngunit may kabaligtarang posibilidad dahil marami ang nasa kani-kanilang barangay sa panahong ito. Hindi ito working holiday, kaya mas flexible ang oras. Barangay election ay malapit sa tahanan, hindi kailangang bumiyahe ng malayo. Sa katunayan, may mga eksperto na nagsasabing mas madaling ang bumoto kapag undas dahil nasa komunidad ang mga tao. Scenario 3, halong resulta. Ang pinaka-realistikong senaryo, mataas ang turnout sa probinsya, mas mababa sa urban centers na may mas aktibong biyahe at undas travel. Ibig sabihin, hindi pareho ang magiging epekto sa buong bansa. Mga kondisyong makaaapekto sa turnout. Narito ang mga critical na kondisyon na magtatakda ng actual na turnout. 1. Oras ng botohan. Kung maging maayos ang pila at maaga ang ng presinto, mas maraming makakaboto bago mag-undas activities. 2. Information campaign ng COMELEC. Kapag malinaw ang paalala na eleksyon sa November 2, 2026, huwag kalimutan bumoto, mas tataas ang partisipasyon. 3. Local transport at access. Kung may sapat na transportasyon, mas magiging madali ang pagpunta sa presinto. 4. Interes sa mga kandidato. Sa barangay elections, kilala ng botante ang kandidato, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan. Ito ay malakas na motibasyon para bumoto. Mahalagang paalala sa mga botante. Ang BSK ay hindi maliit na eleksyon. Ito ang halalang. Nagdedesisyon kung sino ang pinakamalapit na leader sa mamamayan. May direktang epekto sa peace and order, serbisyong barangay kabataan at SK programs. Kaya kahit undas, ang karapatang bumoto ay nananatiling mahalaga. Sa kabuuan, November 2, 2026 ang opisyal na petsa ng BSK. Kasabay ito ng Araw ng Mga Kaluluwa. May posibilidad ng mababa, mataas o halong turnout.
Ang magiging resulta ay nakadepende sa kilos ng botante at paghahanda ng COMELEC. Sa huli ang tanong ay hindi lang, makakaboto ba ang mga tao? Kundi, pipiliin ba nating gamitin ang ating karapatan kahit sa gitna ng tradisyon? BSKE 2086, tutuloy ba sa November 2 o iurong ang petsa? Sa paglapit ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections ng 2026, isang tanong ang patuloy na bumabalik sa usapan. Final na ba talaga ang eleksyon sa November 2, 2026? O may posibilidad pa bang iurong ito, lalo't kasabay ng araw ng mga kaluluwa? Ngayon, linawin natin ito, hindi batay sa opinyon, kundi sa batas, proseso at realidad ng halalan sa Pilipinas. Ang November 2, 2026 ay hindi basta-bastang napiling petsa. Ito ay malinaw na nakasaad sa Republic Act na 132, ang batas na nagtakda ng bagong ischedule ng BSKE. Sa ilalim ng batas, ang eleksyon sa barangay at SK gagawin tuwing unang Lunes ng Nobyembre kada 4 na taon. Sa taong 2026, ang unang Lunes ay November 2. Ibig sabihin, may malinaw at tiyak na legal na mandato ang petsang ito. Ngayon, may ilan ang nagtatanong, dahil ba kasabay ito ng araw ng mga kaluluwa, pwede bang ilipat ng kaunti ang eleksyon? Sa kasalukuyang sitwasyon, napakaliit ng sansang mangyari ito. Bakit? Dahil ang COMELEC ay walang kapangyarihang basta baguhin ang petsa ng eleksyon kung ito ay nakasaad mismo sa batas. Upang iurong ang petsa, kailangan ng panibagong batas mula sa Kongreso o kaya ay isang extraordinaryong sitwasyon gaya ng matinding kalamidad o national emergency. Sa ngayon, wala ni isa man sa mga kondisyong ito ang umiiral. Mahalagang tandaan na ang November 2 ay hindi isang legal holiday. Bagamat malakas ang tradisyon ng undas sa kultura ng Pilipino, wala itong direktang legal conflict sa pagsasagawa ng eleksyon. Sa katunayan, sa kasaysayan ng bansa, nagkaroon na ng mga eleksyon at opisyal na gawain kahit malapit o kasabay ng mga okasyon, basta't malinaw ang mandato ng batas. Kung ikukumpara ang dalawang posibilidad, ang pagtuloy o ang pag-urong ng petsa, mas malinaw ang direksyon ng kasalukuyang sitwasyon. Ang pagtuloy ng eleksyon sa November 2 ay legal, planado at inaasahan na ng mga botante at lokal na pamahalaan. Samantalang ang pag-urong ng petsa ay magdudulot ng kalituhan sa botante, dagdag gastos sa gobyerno at panibagong legal na usapin. Kaya sa pagsusuri ng mga eksperto, mas matibay ang batayan ng pagtuloy kaysa sa paglipat. Sa huli, ang mas mahalagang tanong ay hindi na kung undas ba o hindi ang petsa ng eleksyon. Ang tunay na tanong ay ito, kaya ba ng Estado at ng mamamayan na pagsabay ng tradisyon at ang tungkulin sa demokrasya? At patay sa batas, sa kahandaan ng COMELEC, at sa kasalukuyang direksyon ng pamahalaan. O kaya, ikaw, boboto ka ba sa BSKE sa November 2, 2026, kahit kasabay ng araw ng mga kaluluwa? O, boboto pa rin ako. Mas uunahin ko ang undas activities. Ipaliwanag ang sagot mo sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.